Good day, everyone. Once again, this is M Counting, where you'll fall in love with accounting. In this video, we will now discuss the third step in the accounting cycle, which is the posting to ledger. Kung naalala nyo, no? Ito yung pangatlong step. Nagawa na natin yung step 1 and step 2. Tama? Nakapag ano na tayo, ito, analyze and journalize. Ito, naalala nyo. Ngayon, ipopost na natin sila sa ledger. No? At ito yung itsura ng ledger. Plus. Ito yung formal type ng ledger. This is the formal type of ledger. Yan yung itsura ng formal type ng ledger. Formal type, formal type. Yung formal type ng ledger yan. Ito. Pero hindi yan ang gagawin natin. Hindi yan yung ipapakita ko sa inyo. Isang ano lang, yan. Bibigyan ko kayo ng example lang ng isa, pero hindi yan. Dahil napaka-time consuming gawin yan. Lalo na kung mag-exam kayo, pinaprepare nyo board exam, no? Sige. Kaya i-introduce ko sa inyo yung tinatawag na informal type of ledger. Ah, informal type of ledger. Anong informal type of ledger? Yun yung T account. Yung T account, yun yung informal type of ledger. Kasi bakit siya informal type? Simple siya. Kung drawing ka lang ng letter T. Ayan. And then yung taas, yung account title, kung anong account siya, kung cash ba siya, cash o accounts receivable. Yung sa left side, debit. Yung sa right side, credit. Huwag niyong babaliktarin ha. Ayan. Laging ganyan. Laging ganyan siya. Yung left side, debit. Yung right side, credit. Sige, i-post na natin. No? Try ko muna to, no? Try natin tong isang beses dito bago tayo yung mag-informal type. Balik tayo sa journal. No? After mong ma-journalize yung mga business transaction, ipopost mo na ngayon sila sa ledger. No? Sige. Take note na lahat ng chart of accounts, gagawan mo ng isa-isa yan na ledger or T account. No, isa-isa. Sige, dito, nung January 1, ito, nag-debit ka ng cash. Sorry. Nag-debit ka ng cash ng January 1. Ito, paano mo ipopost yan, sir? Sa ledger. Sa ledger, ipopost mo siya, lagay mo yung January 1. Tama? Cash yan. Cash yung dinebit mo, di ba? Ito, nag-debit ka ng cash. O, ilagay mo. And then yung debit, yung amount. Magkano yung amount? 1.5, no? Dinebit mo. No? Tama? Ah, yan. Hindi na yung running balance niyan dapat 1.5, no? Hindi yata nawala yung formula. Yan. Dapat naka 1.5 yan, no? Yung running balance niya dito, yan yung balance niya. Ibig sabihin, pag naglagay ka ng credit dito sa pangalawang transaction, mababawasan to, no? Assuming ang nag-credit ka ng cash na 500k, dapat ang running balance mo 1 million na lang nakukuha. Ayun siya. Ayan. Yan yung, sige. Ayan. Ilagay mo kung anong description. Yan. Anong description na ilalagay, sir? Ang nilalagay mong description, kung anong nangyari sa transaction na yan. Owners, investment, di ba? Short description. Di ba, ang pinanggalingan yan, ito, nag-invest yung owner. Hmm. And then yung post reference, anong ilalagay ko dito, sir? Sa post reference. No? Yan. Yung post reference, ilalagay mo dyan kung saan galing yung entry na to. Saang journal siya nang galing? Anong page ng journal? Ano? Maraming uri ng journal. May general journal, may special journals. Ngayon, kung general journal siya, lagay mo GJ. Ano? Kung anong page, lagay mo rin. Kung page 1, GJ1. No? Assuming page 1 to. Assuming page 1 lang to, class, no? Yung mga inentiran natin, nasa page 1 lahat. Ilagay mo. No? Bakit ka naggaganon? Nag-referencing ka. Ang tawag doon sa ginagawa mo, kino-connect mo yung mga transaction. Cross-referencing ang tawag doon. Lagay ko dito. Cross-referencing. Cross-referencing ang tawag or cross-indexing, no? Cross-referencing or cross-indexing. Ginagawa mo itong cross-referencing or cross-indexing para madali mong matrace kung saan nanggaling tong transaction na to, saan nanggaling tong amount na to. No, yun siya. Ngayon, pagdating mo sa journal, may reference number din, no? Ang ilalagay mo naman dito, yung account number niya.
Halimbawa, ito, yung cash. Anong account number ba ng cash yan? Saan nanggaling siya? Ito, 101. Ayun, oh, ilagay mo siya, 101. Ayun mo dito, 101. Nakuha po, class. Yan. I hope nakuha yan. Yan. Ayan siya yung reference number. Yan. It signifies na na-post mo na to. Itong account na to, na-post mo na sa ledger. Okay, no? Sige. Pero hindi yan ang gagawin natin. Hindi tayo mag-general ledger. Aabot tayo na ano, habang panahon para bago matapos. Ang gagamitin ko, T account. Ito. O sige. Okay, on. Balik tayo sa January 1. Nag-debit ka ng cash, 1.5. Debit yan, ha. O balik, punta ka lang dito. Ilagay mo siya sa debit side kasi dinebit mo sa journal. 1.5. Naglilipat ka lang dito sa posting. Talagang lipat lang. Walang analysis to. Ayan. Nag-credit ka ng zero capital, 1.5. O hanapin mo yung zero capital, 1.5. Nag-credit ka. Ito, zero capital, credit, 1.5. Ayan. Ano pa? Ito pa, yung second transaction. Nag-debit ka ng cash, 360. O, ilagay mo, debit cash, 360. Dito. Nag-credit ka ng unearned service revenue. O, hanapin mo yung unearned service revenue. Kinredit mo. Ito, unearned service revenue. 360 credit. Sa credit yan. O, January 3, nag-debit ka ng prepaid insurance, 120,000. Ito, hanapin mo yung prepaid insurance. Ito, 120, lagay mo siya sa debit. And then, nag-credit ka ng cash, 120,000. Ayan. O, hanapin mo yung cash, lagay punta dito, credit 120,000. Di ba lipat-lipat lang, class, no? Ayan. Lipat-lipat lang, oh. January 4, nag-debit ka ng supplies expense. O, hanapin mo yung supplies expense. Sa yung supplies expense dito. Ito, debit. Magkano nga ulit? 60. 60K, supplies expense. Ayan. And then, nag-credit ka ng accounts payable, 60,000. Ito. Accounts payable, 60,000. Ito yung accounts payable. Credit, no? 60. Kinukulayan ko lang, no, class, para i-highlight. Pero wag mong kukulayan, no? Ayan. Para lang, ano, to signify na na-post na natin. Pero hindi mo gagawin to. Nakukulayan mo pa. January 5, nag-debit ka ng office equipment for 80,000. Hanapin mo yung office equipment, nag-debit ka ng 480. Ito. And then, nag-credit ka ng cash, 180. Hanapin mo yung cash, credit 180. And then, nag-credit ka ng notes payable, 300,000. Credit. Notes payable, 300. Ito, credit. And then, January 6, nag-debit ka ng furnitures and fixtures, 240,000. Hanapin mo yung furnitures and fixtures. Ito, magkano? 240 yung dinebit mo. Ito. And then, nag-credit ka ng cash, 240. Credit cash, 240. Ito. Oh, and then, accounts payable. Medyo nakakapagod nga lang to, class. No? Yan. Excuse for that. Yan. Debit accounts payable, 30,000. Debit ka ng accounts payable, 30,000. Ito. Yan, oh. And then, nag-credit ka ng cash, 30K or 30,000. Or ito, 30,000. And then, sorry, nag-debit ka ng cash, 220. 220. And then, nag-credit ka ng service revenue, 220,000. Hanapin yung service revenue. Excuse, class. Ano,
Naubo tayo. Yan. Sorry. Sige. O, doon na tayo sa January 14. Nag-debit ka ng accounts receivable for 20,000. Accounts receivable for 20,000. Hanapin mo yung accounts receivable for 20. Ito, debit. Tama. And then, nag-credit ka ng service revenue for 20. Service revenue for 20. Ito, credit. O, talagang ano, literal na naglilipat ka lang. Debit salaries expense, 70. Tuloy-tuloy ko na lang, no? Salaries expense, 70. Saan yung salaries expense? Ito, debit, 70. And then, credit cash, 70. Cash, 70. Credit, ito. Ano pa? Debit cash, January 20. Debit cash, 200,000. Debit cash, 200,000. Credit accounts receivable, 200,000. Credit. Accounts receivable, credit, 200,000. January 25, nag-debit ka ng advertising expense, 25,000. Hanapin mo yung advertising, debit, 25,000. Ito, 25,000. And then credit cash, 25,000. Credit cash, 25,000. January 28, nag-debit ka ng cash, 400,000. Debit cash, 400,000. And then nag-credit ka ng service revenue, 400,000. 400,000 service revenue. 400,000 service revenue credit. Ito, service revenue. Magkano? 400, no? Ayan. And January 29, nag-debit ka ng utilities expense, 18,000. Debit utilities expense, 18,000. Ito, utilities expense, 18,000. And then, nag-credit ka ng utilities payable. Utilities payable, credit, asan na ito? Utilities payable, 18,000 credit. January 30, nag-debit ka ng utilities expense. Debit utilities expense, magkano? 12,000. 12,000. And then, nag-credit ka ng cash, 12,000. Credit cash, 12,000. And then, eto, nag-debit ka ng salaries expense, 70. Nakakaantok class, no? Yung ginagawa natin. Debit salaries expense, saan siya? Ito, 70. And then, credit cash, 70,000. Credit cash, 70,000. And January 31, nag-debit ka ng cash, 300,000. Debit cash, 300,000. Sige, ayan. And then, credit notes payable, 300,000. Credit notes payable, 300,000. Notes payable, credit, 300,000. Sige. Last, debit zero drawings, 40,000. Drawings, ito, withdrawal. Uh, drawings or withdrawal. Sige, drawings na lang ang gamitin natin para consistent. 40,000. Kasi yun din yung nasa ano, di ba? Yun din yung nasa ano. Take note class, hindi to Juan de la Cruz ha. Hindi ko lang na-edit to. Yan. Sige, balik tayo. So, debit, zero drawings, 40K. And then credit cash, 40,000. Credit cash, 40. Meron pa ba? Wala na, no? Yan, no? Once na ma-post mo na lahat ng ginornal mo, kumpitin mo na yung kanilang ending balance. No? Paano kumpitin? Sige dito.
Oh, i-total mo lahat ng debit ng cash. Ito, total mo lahat ng debit ng cash. Magkano? Magkano lahat ng debit? Auto sum mo. Ito. I-total mo yung lahat ng credit niya. Yan. Anong mas malaki? Debit o credit? Di ba mas malaki yung ano class? Siyempre, yung debit. 2,980,000. Ito, 787,000 lang yung credit. Eh di yung magiging ending balance niya, debit siya. No? Kasi mas malaking debit. So ito, i-minus mo siya dito. Ito yung magiging ending balance ng cash mo. No, ayan. Yan yung magiging ending balance. No? Sige. Yan na, yan class. Oh, sige, yan. O sa accounts receivable. Sa accounts receivable, meron kang debit na 420, may credit ka na 200. Anong mas malaki? Mas malaki yung nasa debit side, tama? Eh di yun dun yung magiging ending balance niya. Kung saan amount yung mas malaki. So 420 minus min 200, 220 ang ending balance. Yung rent receivable, wala muna, mamaya yan sa adjusting entry. Oh, nilagay ko na para oh, nilagay ko lang. Oh. Pero mamaya magkaka-amount yan sa pag nag na tayo, adjusting entries na tayo. O yung prepaid insurance, yan na. Oh. Wala nang iba. O yan, yung 120, yan na muna. As is na muna yan. Yan yung ending balance. Wala namang iba. Office equipment, yan na rin muna. Bakit muna, sir? Kasi magkakaroon pa tayo ng adjusting entries. Hindi ko muna sila i-double rule. Hindi ko muna sila gaganito, yung lalagyan ng dalawang guhit sa gitna, sa ilalim. Wag muna. Accumulated, mamaya. Furnitures and fixtures, as is, yan na yan. Yung accounts payable, ito. Accounts payable, meron kang credit na 60,000. May debit ka na 30. Anong mas malaki? Yung credit. Tama? Eh di dito yung magiging ending balance niya. So 60 minus 30. Yan. Kung ano yung side na mas malaki, yun yung ending balance niya. Hmm, sige. O may salaries, wala. O itong utilities, as is na muna yan. Itong unearned, 360. And yung notes payable mo, meron kang dalawang 300, no? O, di add mo lang yan. Parehong credit eh. Yan. Basta ang tandaan mo dito, pag pareho, pagsamahin mo. No? Pag pareho sila ng normal balance, pagsamahin mo. No? Pag pareho, ayan. Ano ba, pareho sila ng kinredit mo, pag-addin mo. No? Compatible sila pag pareho. Para kayo hindi yata kayo ganun. Joke. Oh. Pagsamahin mo yung yung dalawang pag credit tsaka credit, pagsamahin mo. Pag debit at tsaka debit, pagsamahin mo. Pag debit at tsaka credit, huwag mong pagsamahin, pag minusin mo. Yan. Itong zero capital yan na rin, zero drawings. And then yung service revenue. Ito yung service revenue, lagyan natin yan. Yan, pagsamahin mo lang yung tatlo kasi puro credit. Ayan, ito, add mo yung tatlo. Ayan. Rent revenue, wala pa. Salaries expense, dalawang tig 70, i-add mo lang. Okay. Supplies expense, yan, nag-iisa lang. Utilities expense, dalawa. So, 18 plus 12, ayan, 30. Advertising expense, yan na rin as is. Bad debts, wala pa, mamaya pa. Yan. So, na-account mo na lahat, no? Yan. Binold ko yung mga ending balances nila, no? Yan. Yan yung posting class. Diyan na nagtatapos yung posting to ledger. Kinompute lang natin yung ending balance ng bawat account. And take note na yung ledger, listahan yan ng mga ending balances ng diyan mo sinasummarize lahat ng account titles. Listahan to ng lahat ng account titles. At kung naalala nyo sa definition ng accounting, 'di ba yung classifying, una siyang na-achieve once na nag-post ka sa ledger, tama? Ito yung explanation doon. Tingnan mo, tingnan mo yung mga cash transactions. Nung January 1, may cash transaction ka. Nung January 3, may cash transaction ka. Nung January 5, may cash transaction ka. Yung January 6, may cash transaction ka. Pero pagdating mo sa ledger,
Pinagsama mo lang sila sa iisang account na cash. Yun yung classifying, di ba? Unang na-achieve pag nag-post ka sa ledger. Ginugrupo mo yung items na may similar characteristic. Pinagsasama mo yung mga compatible. Ayan. Kayo, compatible ba? Ayan, ayan, joke lang. Ayan. Ayun siya, yan yung mga ending. Tandaan niyo yung ledger, listahan ng mga account at yung kanilang respective balances. No? Yan. Dito mo mine-maintain yung increase and decrease ng mga account titles. Ayan. Ayan. Sige. That concludes our discussion on posting to Ledger. Stay tuned and subscribe for the next lecture.